Binabati ko po ang lahat ng maligayang araw ng Panginoon. 3 weeks ago, I think napaka-fresh pa sa atin yung mga nangyari nung 3 weeks ago. Nakaranas yung Pilipinas ng isang matinding pagbaha dahil sa bagyong Karina at habagat na kasabay nitong nangyari sa kalakhan ng Luzon. At I think habang nangyayari yung bagyo or habang umuulan, marami sa mga cellphones natin yung nag-vibrate. Maybe lahat or ilan. At alam natin kung kanino nanggaling yung text message. May natanggap tayong text message mula sa isang ahensya ng gobyerno na nagngangalang National Disaster Risk Reduction and Management Council o mas kilala sa NDRRMC. Basta yung mahabang yun. Yung purpose ng text message na yun ay para magpadala ng babala sa mga kapwa nating mga Pilipino para maiwasan yung mga sakuna na paparating gawa nga nung matinding bagyo. And kung magiging honest tayo, I think iilan lang sa atin yung talagang bumasa o nag-take seriously nung text message na yun. Yung iba pa nga ginagawang biro, sabihin ng iba, sa wakas may nag-text sa akin, o kaya at least naalala ako ni NDRRMC. Ipagpalagay natin na itong babalang ito ay, o itong mensaheng ito ay nagmula sa Diyos. Ano kaya yung magiging tugon natin? Paano kaya natin ito harapin? Kaya basahin po muli natin yung maiksing bahagi ng teksto natin kanina patungkol sa storya ni Haring Josiah kung saan siya ay nakatanggap ng babala mula sa Diyos at isang mensahe na nakakatakot sa unang paningin pero may dalang biyaya. Inaanyahan ko po ang bawat isa na tumayo at basahin po natin ulit yung ilang bahagi nun sa 2 Kings chapter 22, 11 to 13 lang po muna. At since nabasa naman natin kanina yung ibang bahagi, and kung gusto niyo pong basahin yung kaparallel na narrative nito sa Bible, pwede niyo po siyang makita sa 2 Chronicles chapter 34. Again, 2 Kings chapter 22 verses 11 to 13 lang po yung babasahin natin. This is the word of God. When the king heard the words of the book of the law, he tore his clothes. And the king commanded Hilkiah the priest, and Ahikam the son of Shaphan, and Akbor of Micaiah, the son of Micaiah, and Shaphan the secretary, and Asaiah, the king's servant, go inquire of the Lord for me, for the people and all for Judah, concerning the words of all this book that has been found. For great is the wrath of the Lord that is kindled against us, because our fathers have not obeyed the words of this book to do according to all that is written concerning us. Maaari na po tayong makaupo at samahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin. O dakilang Diyos, ako po'y kinakabahan ngayon pero nagpapasalamat dahil pinangako niyo ang banal na spirito sa aming kalagitnaan, sa aming pagtitipon, sa pangangaral lang yung salita. Ako'y instrumento lamang. Pero kung wala ang kapangyarihan ng banal na spirito, ito'y walang pakinabang. Kaya dalangin ko po, samahan niyo po ako, birang mangangaral, samahan niyo po ang bawat tagapakinig. Kami matuto, kami mapaalalahanan, kami magsisi, kami ma-encourage. At salamat din po sa mga commentaries, salamat po sa mga resources, salamat po sa mga articles, salamat po sa mga sinulat in the past na nakakatulong upang mas maunawaan po namin ang inyong salita. Salamat po sa kaparahan ng ito para sa paglago namin sa aming kabanalan at higit sa lahat, instrumento niyo po ito upang magligtas ng mga kaluluwang wala pa po sa inyo. Salamat po muli sa pangalan ni Kristo. Ito po yung aming dalangin. Amen. Maiksing lang po, historical context patungkol sa buhay ni Josiah at ang kanyang paghahari sa Judah. Si Josiah po ay hari mula sa linya ni David. At itong si Josiah, masasabi nating siya yung masasabi nating exemplary or pinaka-godly sa lahat ng mga kings ng Judah. Masigit pa siya kay David. Nabasa natin yan kanina. And siya rin yung kahuli-hulihang mabuting hari sa linya ni David bago sila tuluyang masakop ng Babylonia. In fact, yung family tree nito ni Josiah ay hindi po mabuti. Yung kanyang lolo na si Manasseh ay hari din, pero ito naman ay yung pinakamasama sa linya na nagmula kay David.
And dahil nga sa kasamaan ng haring ito, ay grabe yung naging epekto sa Juda. By this time, itong Juda po ay nasa isang matinding kasamaan bilang isang bansa. Kung alalahanin nyo, ang Juda ay mababasa natin sa mga propesiya ng mga prophets. Talagang kino-call out sila ng Diyos dahil hindi lang sa kanilang religious malpractice. Yung temple po by this time, may nagkaroon ng, di ba, yung temple ay restricted yan. Pero dahil sa kasamaan nitong si Manasseh, nagkaroon ng co-worship ng mga gods na nakapaligid sa kanilang bansa na doon isinasagawa sa temple. Ganun na lang binaboy yung templo sa panahon ni Manasseh. And hindi lamang sa religious malpractice nakilala ang Juda by this time, sila rin ay mga morally corrupt na mga tao. Ganun na lang kalala yung kalagayan nila. Pero sa kabila nun, napakabuti pa rin ng Diyos. Nabasa natin kanina, na binasa ni Sir Manny, na nagpadala pa rin ng Diyos ng isang mabuting hari sa kanila. At ito nga ay si Haring Josiah, at 8 years old, naging hari siya. Si Josiah ay kilala, kung babasahin nyo yung 2 Kings at yung mga sumunod na mga chapters, kilala po si Josiah sa kanyang radikal na mga reformation acts sa buong Juda. At sa kanyang paghahari, isa nga sa mga kauna-unahang mga project niya for reformation dito sa buong Juda ay yung pag-aayos ng templo. Gaya nga nung nabasa natin kanina sa verses 3 to 7. And habang nangyayari yung pag-aayos sa templo, ay aksidente nilang nakita yung Book of the Law o yung tinatawag na Torah o yung first 5 books. Probably yung question sa atin, bakit ginamit yung term na accidentally found o accidentally nilang nahanap? Isa sa malaking katanungan ito na sinasagot ng ating text, di siya diretsong sinagot ng ating teksto. Maraming mga speculation kung bakit nangyaring nahanap nila accidentally yung Torah. Kung tutusin, dapat iniingatan nila yon. Ilan sa mga mabasa kong commentaries ang sinabi, itong Torah daw ay dahil sa kasamaan ng Juda, yung mga scribes ay hindi na inaayos yung pag-handle. Parang kung saan-saan na lang, hanggang sa tuluyang nawala yung Torah na nandun lang sa loob ng templo. Yung iba, sabi nila nawala yung Torah dahil intentional na itinago ito ng mga godly na mga scribes o ng mga priests. Kasi nagkaroon nga ng series of ungodly kings and iningatan nila ito para hindi mawasak nung mga kings na yon. And isang third next speculation is dahil hindi sa sobrang takot ng mga ungodly kings dun sa Torah, maling pagkatakot, ang ginawa nila, tinago nila yung Torah para hindi na magamit ng mga tao. So ano man yung mga dahilan dito sa pagkawala ng Torah, masasabi natin isa lang ang sigurado. Ito'y pinreserba ng Diyos para sa kanila. At ito nga yung nag-lead sa pangyayari na nabasa natin sa verses 8 onwards. Nung nahanap ni Hilkiah na priest by that time, yung Torah ay agad niyang itong inireport kay King Josiah. At ito nga ay binasa sa harapan ni Josiah. At isa sa mga interesting na nangyari dito ay pinunit ni Josiah yung kanyang damit. At ang pagpunit po ng damit sa Jewish context ay nangangahulugan o nangangahulugan ito ng expression of repentance at kaseryosohan ng kondisyon na kinalalagyan ng hari at ng buong Juda. So makikita natin na ganoon na lang kabigat yung sitwasyon nung pinunit ng hari yung kanyang damit. Di yun popular sa atin, di natin yung ginagawa. Pero sa kanila isang mabigat na aksyon. Nung pinunit na yung kanyang damit, hindi natapos doon. Nabasa natin na yung sumunod na instruction ni Haring Josiah sabi niya is, go and inquire to the Lord. Kasi ganun na lang kabigat yung paparating sa kanila. And the question is, for us is, probably curious tayo, bakit ganun na lang yung naging tugon ni Josiah? Ano ba yung eksaktong narinig niya? Ano ba yung eksaktong na pumasok sa isipan niya nung nangyari, nung nabasa sa kanya yung Torah? Alam natin yung Torah, napakahaba niyan.
Sabi ng mga commentators, ang specific, walang commentators na nag-agree dito sa matter na to. Dahil mahaba yung Torah, hindi nila alam specific kung ano yung eksaktong napakinggan ng hari na naging dahilan ng pagpunit niya ng damit niya at yung kanyang pagkabagabag doon sa sitwasyon nila. Marami nagsasabi na yung ilang passage na narinig ng hari ay mula sa Leviticus 26. Ang ilan naman ay mula daw sa Deuteronomy 28 to 30. At not sure kung familiar po kayo dyan, yung mga passage po na yan ay pumapatungkol sa mga series of warnings, threats, at mga mabibigat na mga babala sa mga Israelita nung nasa ilang pa sila kung sila ay lalabag sa kautusan ng Diyos. May napakatindi ng mga babala dyan to the point na talagang kung ikaw ay napapakinggan yung klase ng babala na yun by that time, for sure, siguro manginginig ka sa takot na wag i-violate yung mga utos ng Diyos. Who knows? Hindi natin talaga alam kasi hindi naman nabanggit sa ating teksto. Pero may mga ilang bagay na I believe na malinaw nating pwedeng mahinuha o madeduce patungkol sa kung ano yung nangyari talaga sa pangyayaring ito. Una, pwede nating tignan na hindi explicitly in-imply or nabanggit sa ating teksto kung ano yung narinig ng hari, pwede tayo maging safe na maisip na yung talagang narinig ng hari ay matinding babala. At kung babalang ito na nagsasabi na sila ay paparusahan ng Diyos at hahatulan ng Diyos at makakaranas ng matinding kaparusahan mula sa Diyos. At ito nga yung nagdala ng matinding takot sa hari. Takot sa kanyang buhay at takot para sa kanyang bayan. Sabi nga ng isang commentary, it is thought with great probability that the passage read before the king was a portion of Deuteronomy 28 to 30, which contains enumeration of terrible threats and curses denounced against all who violated the law. Secondly, pwede nating isipin isa sa malinaw na nangyari sa teksto natin na ang Diyos, ito yung plano ng Diyos all along, para gisingin itong Juda, itong buong bayan sa kanilang pagtulog at sa kanilang delusyon na okay lang yung buhay nila, na okay lang sila kahit patuloy nilang ginagawa yung kanilang mga religious malpractice, na okay lang walang mangyayaring disaster sa kanila kahit patuloy silang morally corrupt bilang isang bansa. At ito nga yung plano ng Diyos, pinakita sa kanila yung kalikasan ng kaparusahan na kanilang haharapin. At truly talagang nagising yung diwa ng hari at probably ng mga taong nakapakinig. Pangatlo, pwede nating isipin na sa pangyayaring ito, alam ni Josiah na yung kanyang mga ginawa. Nabanggit ko kanina na may mga Reformation Act siya. Hindi ito sapat para iligtas sila sa paparating na hatol ng Diyos. Kaya nga, nabanggit na lang ni Josiah is mag-inquire tayo sa Diyos. Lumapit tayo sa Diyos. Kailangan nating malaman kung ano dapat nating gawin. Alam ni Josiah na ang pinakakailangan nila ay ang magmakaawa sa biyaya ng Diyos para maligtas sila sa paparating na babala. Ay paparating na sakuna na hindi sila certain kung ano yung mangyayari. Kailangan nilang malaman ang kalooban ng Diyos. And yun nga, nabasa natin kanina sa verses 19 to 20, yung ginawang repentance ni Josiah, yung kanyang pananampalataya, yung kanyang pagpapakumbaba ay hindi lang kinomend ng Diyos. Mababasa natin, binigyan siya ng deliverance at ng kaligtasan ng Diyos. At dito po sa tatlong assertions na to, nais ko pong kunin yung mensahe natin sa araw na ito. At ito nga po yung ating mensahe. God's warnings are grace from God. They not only emphasize the reality of the horrific judgment ahead of sinners, but also they remind sinners that there's still hope for the repentant.
Ang mga biyaya, ang mga babala ng Diyos, hindi lang nito binibigyan diin na totoo ang paparating na nakakatakot na hatol ng Diyos sa mga makasalanan. Ito rin ay nagpapaalala na may pag-asa para sa mga nagsisising makasalanan. Ang mga biyaya, ang mga babala ng Diyos, dahil hindi lang nito binibigyan diin na totoo ang paparating na nakakatakot na hatol ng Diyos sa mga makasalanan. Ito rin ay nagpapaalala na may pag-asa pa para sa mga nagsisising makasalanan. Pag tinignan natin yung nature ng warnings, warnings are often associated with signs. Alam natin yan, yung mga warning signs, ang dahilan dyan ay para gamitin ito para takutin yung mga tao, i-restrict yung mga tao, at pigilan sila na gawin yung mga bagay at pumunta sa mga lugar para hindi sila mapahamak. Alam natin, yun talaga yung purpose ng warnings. Para hindi sila mapahamak, para maiwasan nila yung mga problema, at hindi malagay yung buhay nila sa panganib. Marami sa atin, parang yun yung takot tayo sa warnings dahil sa dahilan na yon. Pero isa sa mga namimiss nating dahilan o purpose ng warnings, ang purpose talaga nito ay i-preserve o magligtas ng tao, ng buhay ng tao. Hindi man ito applicable sa lahat, pero majority, ito yung isa sa mga dahilan. Halimbawa, yung may saksakan, nilalagyan ng warning sign. Siyempre, para hindi paglaruan. Yung mga nakakalasod, nilalagyan ng warning sign para di natin mainom. Yung mga expiration, nilalagyan ng warning sign for the purpose of preserving and saving lives. I believe na pwede nating i-apply yung parehong idea sa mga babala ng Diyos, pero merong mas higit na mapagbiyayang reason for that. The very purpose of God's warning is not just to scare mankind or force mankind into forceful submission, but rather, the gracious purpose of warnings of God ay para ipreserba yung mga buhay natin, hindi lang sa mundong ito, but ultimately, to save us from the eternal damnation. At ito nga yung pwede nating mahinuha dun sa ating teksto. At sa pagpapatuloy po natin bilang mga punto, nais ko pong tignan natin yung tatlong nature ng mga babala ng Diyos na pwede nating makita sa ating teksto. I listed here 3 natures of God's warning. Una, God's warning are messages from God that we must take seriously. Pangalawa, God's warning brings holy fear and godly fear to His people. And thirdly is, God's warning are always meant for man's good and never for his harm. Una, tignan natin yung unang punto patungkol sa nature or kalikasan ng mga babala ng Diyos. Una, ang mensahe na nagmula sa Diyos, ito ay mga mensahe na nagmula sa Diyos na dapat nating bigyan tuon o dapat seryosohin. God's warning are messages from God that we must take seriously. Bakit natin seryosohin ang mga babala ng Diyos? Simple lang, dahil ang Diyos ay hindi nagbablock. Dahil ang Diyos ay hindi nagbibigay ng mga babala na hindi niya gagawin. Dito sa verses 8 to 10, makikita natin na nakatanggap ng mensahe ang Haring Josiah mula sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, the Torah, na may paparating na judgment sa kanila dahil sa kasalanan nila. And makikita natin yung response ng hari doon sa mensahe. Nakita natin ang ginawa ng hari ay pinunit yung kanyang damit. Kung babasahin niyo po yung Old Testament, majority ng pagpunit ng damit ay makikita natin sa Old Testament. And hindi po ito dito madalas na ginagamit. Kung maggamitin man ito ay may kinalaman ito dun sa severity or sa seriousness ng sitwasyon ng taong nagpunit ng damit. Ganon na lang kabigat ito. It may not be parang di man natin to ganon maintindihan, pero sa kanila, pag may mga nagpupunit ng damit, it is a serious matter. Merong mabigat na problema o may mabigat na sitwasyon na kinaharap yung taong yon. So when the king tore his clothes, it only means that he truly meant it.
This was not just a simple religious act. Ito ay nag-express ng kanyang repentance doon sa kasalanan niya at kasalanan ng kanyang bansa. But it also means that he is grieving heavily dahil doon sa paparating na mabigat na hatol ng Diyos sa kanila. At alam natin yung nangyari sa mga sumunod na hari. Sabi ni Matthew Henry, yung act na ginawa ni Haring Josiah, he tore his clothes as one ashamed of the sin of his people and afraid of the wrath of God. Makikita natin na si Haring Josiah ay nakita niya kung gaano kaseryoso yung paghatol ng Diyos. Na hindi, yung mga babala pa lang ito. Nakita niya na yung mga paghatol ng Diyos ay hindi dapat minamaliit, hindi dapat binabaliwala. Mangyayari pa lang ba ito o nangyari na, ito'y dapat nating seryosohin. Makikita natin na sa reaksyon na ginawa ni Josiah, hindi lamang niya nauunawaan yung kabigatan ng sitwasyon na kanilang kinaharap, ay makikita rin natin na hina-highlight nung pangyayari yung pananampalataya na meron si Josiah. Because it takes faith to see the truthfulness and the reality of God's warnings and judgment. Sa atin, mahirap talagang makita yung kabigatan, yung kaseryosohan ng mga babala ng Diyos until maranasan na natin yan. Alam natin na madalas, tinitake lightly lang natin yung mga babala ng Diyos until maramdaman na natin, until nandyan na, until nasa mga mata na natin. Pero itong si Josiah, wala pa yung babala ng Diyos, nandyan pa lang, wala pa yung paparating na paghatol, wala pa yung problema. Pero gano'n na lang kabigat sa kanya nung narinig niya yung babala ng Diyos. Doon natin makikita na sa taong may pananampalataya, hindi pa dumarating yung paparating na hatol ay may matinding epekto na sa kanya yon. Babala pa lang na Diyos. Kasi alam niya na ang Diyos ay hindi nagbibiro. Alam niya yung Diyos na seryoso sa kanyang mga sinasabi. We can see here na si Josiah, napakalinaw na he was a religious man, a man of piety, but he is also a man of faith. And hindi niya gagawin yung kanyang mga ginawa, yung kanyang pagpunit ng damit, at yung pag-as sa kalooban ng Diyos kung tingin niya ay hindi seryoso yung narinig niya. Hindi niya gagawin, hindi siya magre-react ng ganun, at hindi siya tutugon ng ganun. Alam ba ni Josiah kung ano exactly mangyayari? Hindi niya alam. Alam niya lang yung mga series of events na sinabi ng Diyos. Hindi niya alam kung kailan, hindi niya alam kung paano, hindi niya alam kung sinong bansa yung gagawa sa kanila nun. Pero isang bagay na napakalinaw kay Josiah is nagkasala yung kanyang mga ama, nagkasala yung kanyang mga ninuno, nagkasala siya, nagkasala yung buong bayan. Therefore, sila ay karapat-dapat ng kaparusahan ng Diyos. Therefore, yung kaparusahan ng Diyos ay tunay na darating sa kanila. And this event is not unique sa kasaysayan ng Biblia. Sa kasaysayan ng Biblia, makikita natin yung napakahabang history ng mga tao kung saan tunay na pinulfill ng Diyos yung kanyang babala, yung kanyang babalang parusa na paparating. Sa panahon ni Noah, sa panahon ni Adam and Eve, sa panahon ni Lot, sa panahon ni Pharaoh, sa panahon ng mga Israelites sa ilang, sa panahon ng mga northern tribes sa Israel, even yung mga strongest empires, mababasa nyo sa mga prophecy na pababagsakin ng Diyos ang mga makapangyarihang mga empires. Ganoon na lang katapat ang Diyos sa kanyang salita. At sa mga pangyayaring ito ay pinapatunayan lamang na kapag ang Diyos ay nagbabala, yun ay tunay na mangyayari. Ang ilan ay nakinig at nakaligtas, pero karamihan ay binaliwala at hindi pinansin ang babala ng Diyos. At sa dulo, ay napatunayan lamang na totoo ang kanyang mga babala.
Ang punto ko po dito is, gaano man natin isipin o i-invalidate o baliwalain yung mga babala ng Diyos, hindi nito dinidiminish yung katotohanan at yung realidad nito. In fact, we may choose to ignore it like most people do. But if we do so, it is for our own peril. On the other hand, taking the warnings of God seriously brings great benefit to our souls. Ganun na lamang kaseryoso yung babala ng Diyos at katotoo na kahit wag nating isipin, nakapanggan natin, baliwalain natin, wag natin isipin, i-broadcast natin, wala, hindi yan totoo. Pero at the end of the day, God's judgment, God's warnings will happen, will come to pass because God does not fool around. God is true to His words. Sabi kanina dun sa sa AM sermon natin, isa sa mga text na binasa, His words will come to pass. At kung sinabi ng Diyos, natutuparin niya yung kanyang mga babala at kanyang paghatol, yun ay mangyayari. At dapat tayong matakot. Yun nga yung pangalawang nature ng babala ng Diyos. Ang babala ng Diyos ay nagdadala ng banal na pagkatakot sa kanyang bayan. Ito ay nagdadala ng godly fear sa mga puso ng kanyang mga hinirang. Dalawa lang naman ang magiging tugon ng tao sa babala ng Diyos. Either ito ay magdulot sa atin ng banal na pagkatakot o kaya naman ay magdulot ito ng pagkagalit sa Diyos. Ang pananampalataya ay nagbubunga ng banal na pagkatakot, samantalang ang kasalanan ay nagdudulot ng animosity, hatred, and even indifference towards God's warnings. At ano ba ang itsura ng banal na pagkatakot? Ayon sa ating teksto, makikita natin kung paano natakot ang hari. Kitang-kita sa ating teksto nung marinig niya yung sinabi sa Torah. Hindi lamang niya tinanggal yung kanyang damit at ang sunod na response ng hari ay nanghingi siya ng counsel sa Diyos. Not knowing kung magtutugon ba yung Diyos o hindi. Basta ang naging instruction ng hari ay alamin natin ang kalooban ng Diyos. Mababasa natin yan sa verse 12 to 13. And the king commanded Hilkiah the priest, "Go inquire of the Lord for me, for great is the wrath of the Lord that is kindled against us." Itong binanggit ng hari sa verse 13 na go and inquire of the Lord ay obviously ang direct meaning nito ay inahangad ng hari na malaman ang kalooban ng Diyos sa kanila. Kung ito ba'y paparating sa kanila na ngayon at ano yung pwede na lang gawin. But I also believe hindi lang nais ng hari na malaman ang kalooban ng Diyos. I believe sa kanyang puso ay nag-hope siya na nang patawarin sila ng Diyos, nag-hope siya ng deliverance mula sa Diyos. Kasi doon sa Deuteronomy 30, mababasa nyo rin doon na hindi lang yun puro babala. Mababasa nyo rin doon na kapag yung mga Israelita ay nagpakumbaba at lumapit sa Diyos, sila ay ililigtas ng Diyos. I believe isa ito sa mga hope ng hari nung kanyang in-instruct yung kanyang mga tao na humingi ng inquiry mula sa Diyos. As we can see, yung hari ay tunay na natakot. Hindi natin pwedeng alisin yun dito. Pero makikita rin natin na hindi nagkaroon ng despair yung hari, na para bang wala ng pag-asa. Sa kabila ng mabigat na babala, may pag-asa pa rin siya na may kaligtasan, may deliverance pa rin na magmumula sa Diyos. Being confronted by God's word and being exposed to the reality of their situation brought holy fear into the king's heart. A fear that was brought by a clear understanding that he and his ancestors are accountable for their actions. This very event is reminding us that God's warnings reminds us, all of us, lahat tayo, na ang bawat ginagawa natin, ang bawat kilos natin, ay may accountability tayo nga harapin sa Diyos. May mga consequence yung mga ginagawa natin. And alam yun ng hari, alam niyang malinaw sa hari na yung
mga ginawa nila, ginawa ng mga ninuno niya, ginagawa ng bayan niya, lahat yun ay may consequence. At yung warnings ang nagpapatunay na may paparating na araw kung saan sila hahatulan ng Diyos. Alam ng hari na hindi man siya yung diretsong nag-commit ng mga violations, ng mga adulteries, ng mga injustices. Pero alam niya na yung buong nation ng Judah ay under a covenant with God, that they were accountable to it. Alam niya na yung paparating na hatol ng Diyos, yung paparating na parusa ng Diyos sa kanila, ay hindi ito unjust, ito'y valid, ito'y patas, ito'y just dahil sila ay nagkasala sa Diyos. Makikita natin na ang pagtanggap sa katotohanan na tayo'y karapat-dapat sa hatol ng Diyos, sa pamamagitan ng mga binigay na babala ng Diyos, ito'y kinakailangan ng kababaang loob, katapatan sa ating mga sarili, at kaliwanagan ng kaisipan. Sa isang taong walang kababaang loob, iisipin niya na hindi patas ang Diyos. Iisipin niya na yung paparating na hatol ng Diyos, unjust yan. Hindi ako deserve niyan. Pero kung magiging honest tayo, sa pinaka thoughts pa lang natin, hindi pa kasama yung mga gawa natin. Dun sa mga times na tayo lang yung mag-isa at wala nakakakita sa atin, sa mga iniisip at nilalaman ng puso natin, alam natin na karapat-dapat ang bawat isa sa atin sa hatol ng Diyos. Holy fear can bring even the most powerful of men. Ito nga, si Josiah ay isang hari in this world to their knees because of the guilt and the weight of their sins against God, and make them feel helpless before the holy and righteous judgment of God. Walang sino man, kapag hinarap na natin yung katotohanan na guilty tayo, sa courtroom, di ba, pagka hinarap, pinakita yung mga ebidensya, gaano man natin idepensa yung sarili natin sa courtroom ng Diyos, pag hinarap sa atin yung lahat ng ebidensya, baka mangliit tayo at bumaon tayo sa lupa. Sabi nga nila sa Kahihiyan, bumaon tayo sa katotohanan na karapat-dapat tayo sa kaparusahan ng Diyos. Walang sino man, even yung mga pinakamakapangyarihang tao, kapag kinumpronta at pinaharap sa kanya yung ebidensya sa kabigatan ng kanyang mga kasalanan at offenses against God, ay walang sino man yung makakaharap, nakakatindig sa Diyos ng ganyan. Lahat tayo sigurado, baka walang kalalagyan sa kahihiyan. Unfortunately, hindi ito yung tugon ng karamihan ng mga tao. Karamihan sa mga tao, pag in-expose sa katotohanan, napaparusahan ng Diyos yung kanilang mga kasalanan, sa pamamagitan ng pagpapaalala ng mga babala ng Diyos, karamihan ay ang nagiging tugon ay rebellion. Karamihan ang nagiging tugon ay pag-accuse sa Diyos na siya ay impartial at unjust. Mabuti naman ako. Matuwid naman ako. Ginawa ko naman to. Karapat-dapat ako sa kaligtasan at hindi ako karapat-dapat sa parusang iyan. At marami pa nga sa mga tao, ang pinakamalala, ay to the point na hinahamak pa yung Diyos. They even challenge God to prove that His threats and warnings are true. Sige, patuloy. Takot na klase ng confession at profession. We must remember, God cannot be mocked. At hindi nila alam, karamihan sa mga tao, hindi nila alam yung kanilang hinihiling. Kung alam lang nila yung kabigatan ng paparating na hatol, kung alam lang nila yung kabigatan ng impyerno at walang galit ng Diyos, for sure, manginginig yung mga tuhod ng mga taong ito nang lumak sa Diyos. The question is, isa ba tayo sa mga tao ito?
The story of Pilgrim's Progress, I'm not sure kung nabasa na po ng karamihan sa atin. Itong storya ng Pilgrim's Progress ay nag-umpisa sa isang lalaki na nangalang Christian na nakabasa ng isang libro. At yung librong yun, ay by the way, itong Pilgrim's Progress ay ginawa ni John Bunyan. And upon reading yung book na yon, nang nabasa ni Christian yung libro, na-realize niya, baga na-warn siya na may paparating na destruction doon sa kanyang city na tinitirhan. And nung mabasa niya nga ito, nagkaroon ito ng matinding takot, nagdala ito ng matinding takot sa kanya at na-trouble siya ng todo. Pag uwi niya, kinausap niya yung misis niya. Kitang-kita sa kanya yung kanyang pagkatakot na bakit, ano yung paparating, ano nangyayari sa'yo, may something na mali. At sinabi niya sa misis niya, ito yung mangyayari. Sabi dito sa librong ito, wawasak itong siting tinitirhan natin. At alam natin yung nangyari, hindi naniwala yung misis niya sa kanya. At sa sobrang takot niya, iniwan niya yung kanyang pamilya, iniwan niya yung kanyang city, dahil alam niya na paparating yung pagkawasak sa city na yon. At nag-umpisa nga siya sa kanyang journey papunta sa Celestial City. Makikita natin yung pagkapareho ng story ni Josiah at ni Christian dito sa Pilgrim's Progress. May pagkakapareho sila. Pareho silang nagbasa ng libro, pareho silang nakatanggap ng babala sa paparating na pagkawasak, at pareho silang nag-respond ng tama. Sabi nga ni Matthew Henry, those who are truly apprehensive, meaning anxious and fearful of the weight of God's wrath, cannot be but very anxious on how they may be saved. Those who most fear God's wrath are least likely to feel it. At sabi nga ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 10:28, do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. But rather, fear him who can destroy both soul and body in hell. Godly fear is not a bad thing. The reality of God's judgment and of eternal torment should make us tremble to our knees. Dapat matakot tayo, hindi tayo maging parang wala lang pag naririnig natin yung warning patungkol sa impyerno, patungkol sa walang hanggang pagkawasak sa impyerno. Dahil napakahirap na sabihin na naniniwala tayo sa salita ng Diyos pero hindi tayo natatakot. Parang isang malaking contradiction yun. Godly warnings bring godly people to realize that in their own strength and deeds, they are bound to destruction. And this truth should humble us and make us realize that what we truly need is God Himself. Ang pinakakailangan ng tao para matakasan itong paparating na pagkahatol ay ang Panginoon din mismo. Siya mismo din. Kagaya ng ginawa ni Josiah. Ang naging tugon niya, nung marinig niya yung babala ng Diyos, ay hindi niya pinalakas yung army niya. O kaya naman hindi niya ginawa na anything na sarili niyang paraan. Ang una niyang ginawa ay nagrepent siya at hiningi niya yung kalooban ng Diyos. Ganon din sa babala ng Diyos sa paparating na paghahatol. Kahit anong gawin nating paghahanda, kung hindi tayo aasa, hindi tayo lalapit sa Diyos, hindi tayo hihingi, magmamakaawa, walang pag-asa yung mga tinitindigan natin. Ganon din, darating pa rin tayo sa paghahatol at kapahamakan na walang hanggan. Third nature of God's warning na madalas na hindi nakikita ng karamihan, God's warnings are always meant for man's good and never for his harm. Ang mga babala ng Diyos ay para sa kabutihan ng sangkatauhan at hindi para sa kanyang kapahamakan. The very thing na pwede nating makita dito sa ating teksto, verses 19 to 20. Sabi dito ng Diyos kay Josiah, because your heart was penitent and you humbled yourself before the Lord, when you have heard how I spoke against this place and against these inhabitants, and you have torn your clothes and wept before me.
I also have heard you, declares the Lord. Therefore, I will gather you and your fathers to your fathers, and you shall be gathered to your grave in peace. And your eye shall not see all the disaster that I will bring upon this place. Makikita natin na hindi naman pinigil ng Diyos yung babala, ay yung paparating na judgment sa Judah. Pero si Josiah at yung mga taong nagsisi kasama niya ay nakaranas ng deliverance. At ang isa pang kamangha-mangha dito ay yung panalangin ni Josiah na nakita natin sa pamamagitan ng kanyang pagpunit ng damit at yung kanyang pagsisisi ay binayaan siya, na-earn niya yung favor ng Panginoon sa pamamagitan ng sinabi ng Diyos dito na binigyan siya ng kapahingahan. And maraming komentary na nagsasabi, yung sinabi dito na you shall be gathered to your father, grave in peace, ay ito'y pumapatungkol sa eternal rest. Hindi lang ito parang ililibing siya kasama nung kanyang mga ninuno. Ito'y pumapatungkol sa walang hanggang kapahingahan. And I believe so. More than the deliverance, earthly deliverance, ang natanggap ni Josiah ay walang hanggang kapahingahan sa piling ng Diyos. We can see here that God's warning may sound awful and unpleasant sa mga carnal minds and carnal ears natin. But with faith and with godly contemplation, we will soon realize that these warnings are never for our harm, but actually, it is for our own good. Napakahirap naman talaga makita na, hahatulan kami ng Diyos, mawawasak yung bayan namin, mamamatay yung mga kababayan ko, mamamatay ako. Pag yun yung naging tugon mo talaga, pag tinignan mo lang siya in plain sight, masasabi mo na, parang wala namang mabuti dito. Parang, this is a bad news. This is unpleasant. This is awful. Pero with faith, we could see that this is something good. This is something that would bring good even in this situation. Because faith open our spiritual eyes to see the goodness of God behind those warnings. Napakahirap, di ba? Na parang may bad news kang narinig, nahatulan ka, na mapapahamak ka, na mamamatay ka, mamamatay yung bayan, masasakop kayo. Napakahirap maisip na mabuti ito. Pero sa mata ng pananampalataya, gaya ng kay Josiah, ito'y mabuti. Ito'y may dalang kabutihan para sa kanila. The very reason kung bakit hindi natin nakikitang mabuti ang mga babala ng Diyos, because of our sinful nature. Sinful hearts and minds see those warnings as unfair and unjust threats. Kaya na nabanggit ko kanina, ang unang tugon natin sa mga babala ng Diyos is, I don't deserve that. Why would God punish me? I am good enough. Ganun lagi ang nagiging tugon natin. And alam natin si Josiah may karapatan siya. Kasi may reformation siyang inuumpisahan sa Judah. And we could say the same with us. Wala naman akong ginagawang kasalanan. Wala naman akong inaapakang tao. Pero the truth is against us. Our sins are kitang-kita sa mata ng Diyos. By our sinful nature, we don't really like these warnings. Talagang yung mga warnings na nanggagaling sa Diyos, sa pagkamakasalanan natin, hindi talaga natin yan gusto at hindi natin nakikita ang kabutihan na dala nito at ang kabutihan ng Diyos na nagbigay nito. But we should be thankful for these warnings and see them as evidence of God's love, grace, and mercy to mankind. Because these warnings is keeping our souls from eternal damnation. Yes, warnings are God's expression of grace and mercy to mankind. Without these warnings, we will never see, nor understand, nor know the gravity of our own sins. Imagine kung hindi tayo binabalaan ng Diyos na may impyerno. Imagine, wala tayong natanggap na anything na word na sinasabi na may kaparusahan yung mga kasalanan natin. Imagine,
na bigla na lang tayong pinarusahan ng Diyos, which dapat ang Diyos na parusahan tayo because of our sins. Imagine, may mga magre-repent ba sa atin? May mga makikita ba yung kabigatan ng mga kasalanan natin? I think, isang malaking kasinungalingan na sabihin na nagsisisi ako nang hindi ko nakikita yung kabigatan ng kasalanan ko at yung kaparusahan na paparating sa akin. Kung hindi natin yung nakikita, pwede natin makita yung kabigatan ng kasalanan natin. Pero pwedeng hindi natin makita yung kaparusahan na paparating. Imagine, walang sinabi patungkol sa kaparusahan. I think walang sino mang tao ang magsisisi. Paraan ng Diyos na ipakita sa atin yung kabigatan ng kasalanan natin sa pagpapakita din ng kabigatan ng kaparusahan na karapat-dapat sa kasalanan natin. At yun yung kabutihan ng babala ng Diyos. Si Noah at ang kanyang pamilya ay naligtas. Si Lot, ang mga Israelita na kasama ni Joshua, ang mga lingkod ng Panginoong Jesucristo, ang mga Hudyo, ang mga Hentil na pinangaralan ni Pablo, naniniwala sa mensahe ng Diyos. At marami pa sa kasaysayan ng tao hanggang sa panahon natin. At marami pang maliligtas sa hinaharap ang lolobin ng Diyos. Lahat ng ito ay naligtas dahil sa nagbabala ang Diyos. Hindi lang isang beses, kundi napakaraming beses. At ito yung nagpepreserba ng kaluluwa ng tao sa paparating na paghatol. Magpapasalamat tayo sa Diyos kasi hindi lang tayo isang beses binabalaan ng Diyos. Maraming beses yung babalaan niya, napakarami. At marami pa nga nagsasabi na mas marami yung babala doon sa New Testament kaysa sa langit. Ganun na lang kabigat yung babala ng Diyos para sa mga kaluluwa natin. Kaya nga bilang punto, sa araw ng paghuhukom, on the day of judgment, no one can blame God or complain to God because He has given us ample or enough warnings to escape and be saved from the impending judgment. Walang sino man sa atin ang pwedeng humarap sa Diyos sa araw ng paghuhukom at akusahan ng Diyos na hindi mo ako binabalaan sa paparating na paghatol. Lahat tayo nakayuko. Sa sino mang mga hindi magsisisi, lahat yan nakayuko at sasabihin, sayang, hindi ako nakinig. At ang mga babala ng Diyos, mabuti dahil napapakinggan pa natin ngayon, ibig sabihin lang na may pag-asa pa. Hindi pa nako-consummate yung huling paghahatol ng Diyos. Hindi pa siya dumarating. Ibig sabihin may pag-asa pa tayong mga makasalanan na gayahin yung ginawang example ni Josiah. We must remember na kapag dumating na yung araw ng paghuhukom, wala nang babala. Yun na yun. Wala nang second chance. Wala nang pagkakataon para gayahin yung ginawa ni Josiah. Tapos na. At alalahanin natin na sa dami ng babala na binigay ng Diyos, isa sa mga in-imply din ng Panginoong Jesucristo na bago dumating ang paghahatol ay maraming mga pangyayari at mga babala na magpapakita na paparating na ang paghatol ng Diyos. This is to call us, to call people into repentance, to call them to flee from the wrath to come ahead of them. Tinatawag tayo na pag dumating na yung mga sinabing mga babala ng Panginoong Jesucristo, nakaraang linggo sa Olivet Discourse, kanina, pinasa ni Pastor Joseph, na may mga signs na binigay ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo na darating siya. Yun ay hindi lang para, nabanggit ni Pastor Joseph, I fully agree, na maghanda para sa mga mananampalataya. Pero sa mga hindi mananampalataya, yun ay sign na dapat silang magsisi dahil paparating na yung hatol ng Diyos. Ito ay malinaw na pagpapakita ng biyaya at ng grasya ng Diyos sa mankind. Kasi sinabi ng Panginoong Jesucristo na mayroong mga signs na mangyayari bago ito mangyari ang huling paghatol ng Diyos. Ang mga babala ng Diyos ay nagpapaalala ng pag-ibig at ng kanyang katwiran. Through His warnings, we can see His love. He is warning mankind
upang ang bawat isa sa atin ay hindi manatiling walang alam sa paparating na paghatol. He cares for our souls. Kaya nga binabanggit niya yung mga babala para makaiwas tayo. Tinatawag niya tayong magsisi. Tinatawag niya tayong tumakas sa paparating na hatol. Tinatawag niya tayo sa kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang anak, Panginoong Jesucristo, dahil walang ibang paraan para maligtas tayo. Gaya nga nung sinabi niya sa hymn na inawit natin kanina, those astray and lost to save, that is us. There's no way but His, that is Christ. Believe it and accept the place He gives. Are you ready for the judgment? Everyone who trusts Him lives. Not only ang mga babala ng Diyos ay nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos, ang mga babala rin ng Diyos ay nagpapaalala ng kanyang katwiran. Dahil ang lahat ng mga babala ng Diyos ay nakaturo sa final na paghatol, kung saan ang araw na ito ay inilaan ng Diyos para ang lahat ng tao ay hatulan. Hatulan sa kanyang mga ginawa sa mundong ito, kung saan walang impartiality, walang injustice, at walang sino man sa atin ang exempted. Lahat tayo ay haharap sa huling paghatol ng Diyos at binababalaan niya tayo na ito'y darating at ito'y mangyayari. Sabi nga sa Ecclesiastes 12:14, for God will bring every deed of man into judgment. Every hidden, whether it is good or evil. Lahat ay haharap sa paghatol ng Diyos. Sa araw na ito, ang lahat ng mga matuwid ay mabivindicate at ang lahat ng mga guilty ay mapaparusahan. At ang araw na ito ay wala ng pag-asa dahil ito na ang huling araw ng paghatol ng Diyos. Kung saan sa araw na ito, ang justice ng Diyos ay maghahari at ang kanyang katwiran ay malinaw na maipapakita. Para sa atin, nais kong iwan ang katanungang ito. On the day of judgment, O you, O us careless sinners, what will then become of thee? Ano ang mangyayari sa iyo sa araw ng paghatol na ito? Bilang pagtatapos po, nais ko pong iwan sa inyo ang katanungang ito. Sa araw ng kahatulan, isa ba tayo sa mga magpapasalamat at magpupuri sa Diyos ng walang hanggan dahil ibinigay niya yung babala at nakaligtas tayo sa babalang ito sa paparating na paghatol dahil sa mga babala ng Diyos? O magiging kabilang tayo sa mga tao na labis ang panghihinayang sa mga pagkakataong nasayang at labis ang pagsisisi dahil hindi sila nakinig sa mga babala ng Diyos? O kaibigan, ano sa dalawa ang nais mong kalagyan sa walang hanggan? Manalangin tayo. O dakilang Diyos, kami po'y labis na nagpapasalamat dahil unang-una ay kayo ay Diyos na nagsasalita. At ang iyong salita ay hindi lamang puro salita ng pagpapala, kundi may salita rin ng babala. Babala na nagpapaalala na totoo ang huling araw ng paghahatol. Babala na totoong paparusahan ng aming mga kasalanan. Babala na sa walang hanggang impyerno ay wala ng pag-asa. Kaya ngayon pa lang ay tinatawag na kaming seryosohin, matakot sa inyong mga babala at makita ang kabutihan nito upang kami ay lumapit at tumakbo sa nag-iisang paraan upang kami makaligtas sa walang hanggang kapahamakan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Dalangin ko po, Ama, na sa tuwing nababasa namin at naririnig namin ang mga babala ng iyong salita ay maghimok ito sa amin upang saliksikin yung aming mga sarili at tignan kung kami ba talaga ay may kaligtasan sa walang hanggan o kami ay mapapahamak dahil sa aming pagmamatigas at kawalan ng kababaang loob. Patawarin niyo kami, Ama, dahil maraming pagkakataon na yung mga babala na ibinibigay niyo ay parang mga salita lang na lumalabas sa aming tenga, na walang kabigatan, na walang kaseryosohan, at iniisip namin na hindi ito darating pa.
Patawarin nyo kami dahil ito yung madalas na nagiging tugon namin. At patawad din po sa mga babala na iniisip namin na walang dalang kabutihan. Pero kung kami tunay na magdinilay at mamumuhay ng may pananampalataya, makikita namin na mabuti ang mga babala dahil inililigtas nito kami at inilalayo nito kami sa walang hanggang kapahamakan. Marami pong salamat sa pagkakataon na mapakinggan ang iyong salita. Dalangin ko po na kilusan kami ng banal na spirito at maipamuhay po namin ang mga katotohanan ito. Marami pong salamat. Ang lahat po ng ito ay aming itinataas, dinudulog at dinadalangin sa dakila at mabuting pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen at Amen.